Values Education 8 Quarter 3 Learning Competency 6B na patutunayan na ang pangangalaga sa mga hayop katuwang ang kapwa ay aktibong pakikibahagi bilang mabuting katiwala ng mga nilikha ng Diyos. Bago tayo pumasok sa bagong aralin, balikan muna natin ang tatlong pangunahing uri ng hayop na tinalakay natin kahapon. Una, ang alagang hayop. Ito ang mga hayop na direktang inaalagaan sa bahay o bakuran, tulad ng aso o pusa. Kadalasan sila ay kasama natin sa araw-araw at umaasa sa atin para sa pagkain, tirahan at proteksyon. Ikalawa ay ang mga domestikadong hayop. Ito naman ang mga hayop na hindi naman nakatira sa bahay. Ginagamit natin sila sa hanap buhay o kabuhayan. Halimbawa nito ay ang kalabaw, baka at kabayo. May mahalagang papel sila sa agrikultura at transportasyon. At ikatlo, ang hayop gubat. Ito ang mga hayop na naninirahan sa kagubatan o likas na tirahan. Hindi sila dapat inaalagaan sa bahay dahil may sarili silang ecosystem. Halimbawa nito ay ang unggoy, usa, at ibon na ligaw. Mahalagang maunawaan ang tatlong kategoryang ito dahil dito natin mas mauunawaan kung paano natin sila mapapangalagaan ng naaayon sa kanilang pangangailangan. May mahalagang paalala ang manunulat at eksperto na si Catherine T. Plady. Ang pang-aabuso sa mga hayop ay isang pandaigdigang problemang bahagi na ng sibilisasyon ng tao sa loob ng maraming siglo. Kung iisipin natin, tama talaga ito. Sa mahabang panahon, naging karaniwan sa lipunan ang hindi makataong pagtrato sa hayop. Minsan dahil sa kultura, minsan dahil sa kawalan ng kaalaman, at minsan dahil sa pagwawalang bahala. Pero habang umuunlad ang sibilisasyon, lumalawak din ang ating pangunawa. Unti-unting nagbabago ang pananaw ng tao na ang mga hayop ay hindi laruan, hindi gamit, at hindi bagay na basta lang ginagamit. Sila ay may pangangailangan, may damdamin, at may papel sa balanse ng kalikasan. At kung matagal ng problema ang pang-aabuso sa hayop, ang tanong ngayon ay, ano ang magagawa natin bilang kabataan sa sarili nating paraan upang itaguyod ang kapakanan ng mga hayop? Doon tayo lilipat sa mga susunod na slide. Mga paraan upang itaguyod ang kapakanan ng mga hayop. Ang pag-aampon ng hayop ay isang konkretong paraan para makatulong. Sa halip na bumili, maaari nating bigyan ng bagong tahanan ang mga hayop na dati ay napabayaan. Sa simpleng hakbang na ito, binibigyan natin sila ng pagkakataong mabuhay ng may pagmamahal at seguridad. Bilang mamimili, may kapangyarihan tayo. Ang pagpili ng mga produktong ligtas, maayos ang proseso, at hindi nakapipinsala ng sobra sa mga hayop ay isang responsableng desisyon. Hindi tungkol sa trend ito, kundi tungkol sa maingat na pag-iisip bago bumili. Ang labis na pagkain ng karne ay magdudulot naman ng labis na produksyon ng hayop, na minsan ay nagreresulta sa hindi makataong kalagayan para sa kanila. Hindi kailangang maging vegetarian. Sapat na ang pagiging mindful at hindi sobra-sobra. Ang kabutihan natin sa hayop ay nakikita ng iba. Kapag nagpapakita tayo ng kabaitan at paggalang sa hayop, nagiging huwaran tayo para sa pamilya, kaibigan at kamag-aral. Ang magandang halimbawa ay nakakahawa. Kapag may hayop na nasa panganib, halimbawa ay naliligaw, sugatan, o nasa hindi ligtas na lugar, tungkulin nating tumulong. Hindi man tayo eksperto, pero pwede nating i-report, iligtas sa paraan na kaya natin, at bigyan sila ng pansamantalang seguridad. Ano naman ang magagawa natin upang makipagtulungan sa mga organisasyong nagtataguyod ng kapakanan ng mga hayop? Ang unang paraan ng pagtulong ay ang simpleng pakikilahok sa mga gawain sa komunidad. Kapag may cleanup drive, feeding program, o rescue activity, malaking bagay na makita ng mga organisasyon na may mga taong handang tumulong. Ipinapakita nito na ang pangangalaga sa mga hayop ay hindi lang trabaho ng iilang grupo, kundi sama-sama itong responsibilidad. Pangalawa, maaari tayong magbigay ng anumang tulong tulad ng pera, pagkain, lumang kumot, o kahit lumang gamit na maaaring magamit sa animal shelters. Hindi kailangang malaki. Ang maliit na ambag ay malayo ang mararating. Maaari rin nating hikayatin ang ating pamilya at kaibigan na sumuporta dahil mas malakas ang epekto kapag sama-sama. Pangatlo, responsibilidad natin na magsumbong kapag may nakikita tayong pang-aabuso o kapabayaan sa mga hayop. Kapag tahimik tayo, parang pinapayagan natin na magpatuloy ang maling gawain.
ang isang tawag o message sa tamang ahensya ay maaaring magligtas ng isang hayop at makapigil sa mas malalang pang-aabuso. Pang-apat, maaari tayong makibahagi sa mga panawagan para sa mas malinaw at mas mahigpit na batas tungkol sa pangangalaga ng mga hayop. Kapag mas maayos ang mga patakaran, mas ligtas ang mga hayop sa pang-aabuso at pangangalakal. Ito ay paraan natin upang maging mabuting katiwala at boses para sa mga nilikha na hindi kayang ipagtanggol ang sarili nila. Panglima, mahalaga ang edukasyon sa pamamagitan ng pagdalo sa mga seminar, workshops at trainings tungkol sa animal welfare. Mas naiintindihan natin ang tamang paraan ng pangangalaga. Mas nagiging maingat tayo sa ating sariling kilos at mas nagiging epektibo tayong tagapagtaguyod ng karapatan ng mga hayop. Pang-anim, ang pagbisita sa rehabilitation centers sa mga protektadong lugar ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na kaalaman tungkol sa mga nanganganib na hayop. Dito natin nakikita ang tunay nilang kalagayan at nauunawaan kung bakit mahalaga ang konserbasyon. Kapag nakakita tayo ng personal, mas lumalakas ang ating malasakit. At panghuli, dapat nating alalahanin ang mga tao na naglalaan ng oras at lakas para sa mga hayop, tulad ng mga caretakers, rescuers, at staff ng zoo at rehabilitation centers. Ang pagtataguyod sa kanilang kalagayan at pagtulong sa kanilang pangangailangan ay nagreresulta sa mas maayos na pag-aalaga sa mga hayop. Ngayon ay kayo naman ang sasagot. Paano ako nagiging katiwala? Sa araw-araw, paano ko naipapakita ang pagmamalasakit sa mga hayop, alagaman, o pinagmumula ng kabuhayan o hayop gubat? Ano ang isang pagbabago na kaya kong simulan upang maging mabuting katiwala ng mga nilikha ng Diyos? Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang pag-aalaga sa mga hayop ay hindi lamang personal na responsibilidad, kundi maaari ring gawin kasama ang kapwa at mga organisasyon. 2. Walang malaking epekto ang maliliit na donasyon o tulong sa mga animal shelter dahil mas kailangan nila ng malalaking halaga. 3. Ang pagre-report sa kinauukulang ahensya ay isang mahalagang paraan upang mapigilan ang pang-aabuso at kapabayaan sa mga hayop. 4. Ang pagbisita sa rehabilitation centers ay nakatutulong upang higit nating maunawaan ang kalagayan ng mga nanganganib na hayop. At 5. Ang pagiging mabuting katiwala ng mga nilikha ng Diyos ay nangangahulugan ng pagiging aktibo sa pangangalaga, proteksyon at paggalang sa buhay ng mga hayop. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!